nasa point kami na wala na kami masyadong pera sa pag-produce at wala na masyadong pondo ang mga bakla. Pero alam mo yun, may mga alam mo yun, kumukontra pa din at pumipigil sa mga gusto naming kwento. So alam mo yun, sana syempre, alam mo, tao ka lang naman, di ba? May mga feelings din. So ako, ayun, yun lang naman ang nararamdaman ko at the moment. Pero syempre thankful pa din kasi naging rated 18 ko rin. Hindi ka ba naiingit kay EJ na may ganong eksena sila ni Tony? Ingit Parang na kayo, ingit. wala kayo eksena rito ni ano. Ay naku, nung pinanood ko yung Dream Boy, tapos nakita ko yung eksena ni EJ, sabi ko, ay parang deserve nga yung rated X. Oo, panalo si, doon na, EJ doon na. Wala kaya dito, kinuha naman si Martin. Oo, kinuha naman si Martin. Bawal. So, di ba, paano kami magkakaroon ng ganong eksena? Mainit na eksena ni Martin. Patay ako dito, di ba? So, ayun. So, i-make sure nyo na PG yung pelikula. PG to, pang pamilya to, sobrang pang festival to, at saka aabangan nyo to kasi, alam nyo yun, ito ay culmination ng aking mga pinaghirapan at talagang ibibigay ko talaga ng todo dito para maaliw at mabigyang buhay ang mga ganitong klaseng kwento. Ano reaction mo dun sa kantang Multong Bakla? Dati pa. Ay, may matagal ng Multong Bakla. Actually, ini-include namin yan. Gusto namin kunin ang kanta na yun kasi gusto namin i-reclaim. I-embrace, di ba? Di ba tinawag na Multong Bakla ang mga bakla nung 90s? Kasi di ba, Yun parang offensive yun. Oo, offensive yun. Pero ngayon, gagawin na namin, i-empower na namin yung mga sarili namin, embrace na namin para hindi na nila magamit against sa amin. So, ayun. Kung meron kang gustong multuhin, sino yun? Ay, nako, yung mga kumukontra sa amin, gano'n, mumultuhin talaga namin kayo. At of course, syempre, yung mga nagpapahirap sa mga Pilipino, di ba? Ayan. Pangalanan niya. Ay, syempre, lahat ng mga magnanakaw dyan, marami sila. Post ko na lang kayo. So, you're a good friend with us. Kukunin mo ba siya rito, maging part ng ay, ano ko, alam mo, miss na miss ko na yung ate ko, number 1, at saka gusto ko siya i-congrats sa PBB, journey niya. And syempre, kung her schedule allows, sige, pag-iisipan natin yan, gusto ko rin makuha si Bakla, maka-work si Bakla ulit. So, alam mo yun, sa Balota, sobrang happy ako kay Isnir. Sobrang galing na, ang galing niya talaga, ang galing niya umarte. At nag-grow na rin siya ngayon. Nasa may, ano siya, Call Me Mother siya ngayon, so congratulations, magkikita din kami MMFF. Tingnan natin kung makukuha namin si Bakla ngayon, this time Hindi around. naman siya bida sa Call Me Mother, one of those lang siya. Alam mo naman, syempre, oo. Pero di ba, katulad si Mahal. Pero ito, ikaw talaga ang bida, di ba? Yes. Mga bakla, yes. Supportive ko sa isa't isa. So, alam ko, nagdadin ako sa mga supporting role at naniniwala ako na walang maliit at malaking role. Basta bigyan mo ng justice. Yes. Bigyan mo ng, at talent yan si Bakla, kayang-kaya niya yan. So, excited din ako sa films. Pero ikaw, Sasa, naniniwala ka, magaling ka kayo. Ako naniniwala ako na I try. Challenging maging artista. Ang hirap po. Nagkasakit ko last time nung last shoot namin sa Shake, Rattle and Roll. Kasi tuhog ako from Bar Boys to Shake, Rattle and Roll. So dalawang MMFF ngayon. Saan ka sasakay na flow? Ay, yan. Diyos ko. Tinatanong din sa akin yan. Pero di natin sure malay mo, di ba? Lagari. Oo, lalagari tayo. Kumusta yung dalawang MMFF mo nga? Happy ako doon. Abangan niyo sa December 25. Sa Bar Boys, lawyer ako, law student ako. Sa Shake, Rattle and Roll, criminal ako. Question, anong matututunan ng mga manonood sa inyo? Hindi ba isang puro kabaklaan lang? Hindi ito puro kabaklaan lang. Ito ay pagsabi ng bukal na pagmamahal sa bet ninyo na alam natin, ang hirap magsabi ng I love you. 3 word lang yan, I love you. Pero ang hirap sabihin nun sa ating mga mahal. Pero dito, gusto namin ipakita na may mga tao talaga na kahit anong mangyari, hindi namamatay yung pagmamahal nila. Some kwento, some stories refuse to die, and some love refuse to die. At yun ang gustong ipakita ng multo ng ating pelikula na nabuhay na ngayon. Ilan ang nasabihan mo ng I love you sa totoong buhay? Sa totoong buhay lang, hindi ko agad binibigay ang I love you kasi ang I love you napaka-special and sacred niyan. At ako, nabigay ko siya sa mga onting tao. May mga nag-break ng I love you ko, ng trust ko, pero wala akong nire-regret. Ganon din ang mga nakshi ko, huwag kayong mag-regret pag may nagsabi kayo ng I love you. Sasa message mo na lang sa MTRCB. Ang message ko sa MTRCB, sana po magtulungan po tayo. Sana po hindi lang po yung mga pelikulang bet ninyo or alam mo yon, just because again sa paniniwala ninyo, supportahan pa rin natin. Our stories exist. Our
existence is important. Kailangan natin siyang pag-usapan. At pag napag-usapan natin siya, doon natin magkakaroon ng understanding from one another. And that's very important. Tayo po, ay inaano po tayo, sinasakdal po tayo sa kahirapan ng maraming tao. I think we need to hear out our stories and our struggles. At dahil ang mga struggles na yun ang magkoconnect sa atin. At importante na bigyang space ang mga struggles at kwento na yon sa industriya. Sa may apprehensions ka ba? Kasi yung movie na last na direct ng director mo dito ay na-extra MDRC. Ako hindi naman, kasi alam ko naman na itong pelikula na to, sobrang pampamilya to at talagang gusto ko talaga kasi mapanood ko ng mga nakshi ko. At marami akong mga nakshi na talagang umaasa na makita at mabuhay ko ang pelikula na to. Ina-anticipate nila. So, ayun, mga nakshi, gagawin ko to para sa inyo. Dream leading man. Dream leading man ko, well, ngayon nakakatrabaho ko rin si Martin Del Rosario. Pero isa pa sa mga bet na bet ko makatrabaho si Enchong D. Kasi napakagaling na artista. And sa ngayon, natupad na yung unang dream leading man ko si Martin Del Rosario. And magkita tayo sa set. Eto na! Nabuhay na natin, bongga! Pinanood mo ba siya sa anino sa likod ng buwan? Papanoorin ko pa lang. Showing, di ba, sa PETA. PETA, di ba? Yes, sa Sunday. So, ano gusto mo makita doon? Ano sa likod lang? Ay! Marahas daw ang mga eksena ni Martin doon. So, sige, tingnan natin. Talagang ako, curious ako. Gusto ko makita. Pero sa totoong buhay lang, excited ako sa multo at saka excited ako sa mga project ni Martin. Ang dami niya mga eksena ngayon, so happy ako. Ay, given the choice, ba, bibigyan ka ng na sa casting na makakakissing scene mo na sino gusto mo? Eto nga si Martin actually. So, ikikwento ko yan soon. Very, very soon kapag pwede ko lang sabihin. And alam mo yon, talagang kinilig talaga ako kay Martin. Hindi ko alam, parang nai-inlove na ako. Oh my God! So, alam mo yon, ito kasi fantasy talaga to. At saka never pa akong nagkaroon ng role na magiging leading star ako or actress ako. So this time around, so hindi ko alam kung baka malay mo may ma-develop akong feelings. Oh my God! Diyos ko, marupok lang ako dahil. Marurupok lang kami mga bakla. So, Ilan ka ba huling naging marupok? Ilan pa? Medyo matagal-tagal na kasi medyo pinoprotektahan ko yung sarili ko. Pero ngayon, inaalaw ko na, sige, go laban. Kasi Martin lang din naman mananakit sa akin. Diyos ko, go na. Siya rin. So, meron kang love, dito? Interest dito? Yes, ito ay... meron na ba? May love team ka na? Ngayon? In real life or ano? Hindi, dito sa movie. Meron si Martin De Rosario. Siya na. Yeah, siya ang leading Kailan man. pa siya na-cast? Nung umpisa pa lang, wala pa kaming nasa pa lang, script writing pa lang, ganyan, di pa buo. Sinabi na kay Martin, nung nabasa niya ng buo yung script, na happy siya, and sobrang happy din kami na gumaw si Martin. Thank you, Martin. Oh my God, tingnan natin, malay mo. Pero nga gusto namin maging rated G. Kaya ba bang higatan yung ginawa ng leading lady niya dito sa atin? Sa ginawa yung Ay, hindi naman. sinisilip? Diyos ko, sinisilip yun, sinipanalo tayo. Diyos ko, malaloka ang mga aling puring, di ba? Oo nga! Bakit hindi pwede? First R-rated. This is your first produce. Yes. Titiyan po natin, pero ngayon happy po ako na nakapag-produce ako ng kwento. Happy po ako na nabigyan space ang kwento na to sa Sinipanalo. Salamat Sinipanalo for giving us the chance na at least man lang mabigyan kami ng space dito sa pelikulang Pilipino.